Magdalene Carbajosa. Sabi niya, maraming salamat po Sir Joseph. Sobrang namimiss ko po talaga ang mga kwento nyo. Happy listening from Kuwait. Yun, maraming salamat po sa iyo, Ma'am Magdalene. Di lamang po at maraming salamat. Itutuloy po natin dito yung kwento ni Noel. At ito na po yung part 2 ng kwento ni Noel. Simulan na natin. Parang naging blanco ang lahat. Ang daming pagbabago at ang daming lihim siyang natuklasan. Ngayon ay panibagong pagkadiskubre sa sirkulo ng kanilang pamilya. Lolo Boy, mga anak mo nga sila. Pamilya tayong lahat, tama ba? Paano mo ba nakilala ang matandang ito? Siya ang dahilan kung bakit nawalang direksyon ang buhay namin. Namatay ang nanay sa sakit dahil sa hindi nadala sa ospital. Kasi ang yamang dapat ay sa pamilya. Napunta sa bisyo. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Kaya ayos lang sa akin na kung hindi mo ko matanggap, masaya pa rin naman ako kahit paano. Bago ko lilisyanin ng mundong ito'y makakasama ko pa rin kayo. Lalo na itong napakabait na apo ko. Ayokong may mabigat pa rin tayong dala sa dibdib. Tay Peroy, anong pagkakaiba sa ginawa ng lolo sa inyo noon sa ginawa mo sa akin ngayon? Matanda na ang lolo, kaya bakit hindi mo maibigay ang kapatawaran sa kanya? Hindi ito makasagot. Masama pa rin ang tingin sa ama. Ngunit naging alanganin dahil ito man ay irresponsable. Kaya wala itong magawa kundi ang iba ang kasalanan na ginawa niya. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito. Magalit ka niya sa akin. Isumpa mo ko pero sana dumating ang pagkakataong bigyan mo rin ng puwang ang pagpapatawad sa iyong puso. Tay, ayoko magtanim ka ng galit kay lolo. Lahat tayo nadadapa. Lahat tayo nagsisisi. Huwag mong bigyan ng pagkakataon na okupahin ng galit at puot ang iyong puso. Wala ka rin kaligayahan sa buhay niyan. Madali namang sabihin niya, Noel. Si Leo, namatay yang may hinanakit sa kanya. Si Ate Linda at Ate Luna, tiyak na hanggang ngayon ay mabigat ang loob sa kanya. Hindi ko alam kung buhay pa ba ang dalawang yun. Nagkawatak-watak ang buhay naming apat nang dahil sa kagagawan ng magaling naming ama. Ngayon mo sabihin na madaling magpatawad, Noel. Pipiliin ko pa rin na magpatawad, Tay. Matanda na ang lolo. Bakit hindi mo sulitin na makasama siya? Hindi mo kasi naiintindihan, Noel. Hindi mo naranasan ang kabigatan at lahat ng mga sakripisyo namin noon. Naranasan ko, Tay. Tiniis ko ring minsan ng ilang araw na walang tulog at walang kain. Ang mahalagay makapagtapos ako ng aking pag-aaral. Mapapatunayan ko sa mga nang mamaliit sa akin na kaya kong tuparin ang aking mga pangarap. Ayos lang sa akin kahit hindi mo niya ako mapatawad, anak. Ang mahalaga ay nabigyan ako ng pagkakataon na makita ulit kayo. Masakit lang kasi hindi man lang nabigyan ng pagkakataong makita kong buhay pa si Leo. Nakahingi man lang sana ako ng kapatawaran. Sa ganitong sitwasyon pa tayo pinagtagpo. Naawa siya sa kanyang lolo boy. 100% ng pagsisisi ang mababakas sa mukha nito. Ngunit hindi na may babalik pa ang buhay ni Leo. Hindi na ito makausap pa ng matanda. Tama na po yan, Lolo. Sa totoo lang, napakahiwaga talaga ng mundong ito. Hindi ko inaasahan na sa lansangan lang kita matatagpuan, Lolo Boy. Tapos salamin ni Tio Leo pagtatagpuin ng buo. Hindi ko rin inasahan to, Noel, pero hindi pa ito buo. Wala pa akong balita kay Ate Linda, kay Ate Luna. Hindi ko na alam kung nasaan na sila ngayon. Sana bago ako mamatay, makita ko pang 2 anak kong babae. Sana mapatawad nila ako. Huwag mo nang problemahin yan, Lolo. Darating yan kung kalooban ng Diyos. Ang mahalaga ngayon natagpuan kita. Naalagaan. Ang isang lamay ay tila naging isang reunion na rin ng pamilyang pinagwatak-watak. Resulta ng mga maling desisyon sa buhay. May pagsisisi ngunit hindi lahat ng mga pagsisisi madaling mapapatawad. Dahil hindi lahat ng binigyan ng sama ng loob ay madaling magpatawad. Inilibing ang kanyang Tio Leo, ngunit tuloy pa rin ang puyatan gabi-gabi para sa 9 na araw na dasal. Unang gabi ng dasal, naroon pa rin ang kanyang lolo boy at ang kanyang tatay Peroy. Hindi man tuluyang nagkapatawaran,
Ngunit hindi rin naman ganoon kabigat ang pakikitungo ng kanyang ama sa kanyang lolo. 3 lalaki yan lumapit, kahina-hinala ang mga kilos. Hindi na pirmi ang mga mata na tila ba may inaaral ang bawat sulok at lahat ng mga tao. Nang lumabas ng bahay ang kanyang ama ay mabilis na bumunot ng baril ang isa sa 3 lalaki. Bago pa pumutok ang baril ay tila may isang kidlat na mabilis na tumama sa harap ng lalaki. Tila milyong bultahe ng enerhiya ang mabilis na nailabas at mabilis niyang naagaw at sabay na napabagsak ang 3 lalaki. Mabilis na bumangon ang 3 at patakbong aalis nang makitang alisto na ang mga tao sa paligid. Ngunit nahuli niya ang isa sa mga ito. Mabilis niyang niliyaban at pinaikot-ikot sabay tulak padapa. Inapakan niya ang likod nito sabay hila ng mahabang buhok nito paitaas. "Anong pake niyo kay Tatay Peroy?" "Napagutusan lang kami, boss. Siya lang naman ang nag-traitor sa aming grupo. Isang truck ng shipment ang hindi natuloy dahil natimbog ng operasyon ng mga pulisya. Siya ang nagbigay ng impormasyon ayon sa kasamahan naming mga pulis. Akala niya wala kaming koneksyon sa loob." "Ipinagmamalaki mo pa. Tama lang din naman ang ginawa ng tatay. Dapat nga kayong lahat nasa loob ng kulungan eh." "Hindi mo pa kilala ang boss namin. Baka hindi matigil yung pagyanig ng mundo nyo kapag nagsimula ng bulabogin ni boss." "Hindi ako interesadong makilala ang boss mo at wag lang magkukross ang aming landas kung saang daan. Baka hindi ko mapigil ang aking sarili. Kahit wala kaming alitan, titiyakin ko makakatikim siya ng bugbog sa akin." "Pakawalan mo ko. Hindi na kami pupunta pa rito. Ano ba? Anong ginawa mo? Hindi ako makakilos. Ano ba? Pakawalan mo ko." "Igalang niyo ang pagkamatay ng aking tiyo. Huwag kayong bastos. Dito mismo sa lamay manggugulo kayo. May mga dala pa kayong mga baril." "Hindi na mauulit, pasensya na. Pakawalan mo na kami. Pangako aalis na kami." "Siguraduhin mo lang dahil kaya kitang ipako hanggang sa mailibing kita sa lupa." Pinakawalan niya ito. Mabilis itong tumakbo kaya hinayaan na lamang niya hanggang sa tuluyang mawala. Mabilis na lumapit sa kanya ang kanyang ama. Hangang-hanga sa kanyang galing at kakaibang taglay na kakayahan. "Anak, paano mo nagawa ang bagay na yun? Parang hindi naman kilos ng normal na tao yun ah." "Ang alin po, tay? Paanong hindi normal? Edi abnormal po ako sa lagay na yun." "Ang mga kilos mo, anak, para kang kidlat. Salamat, anak ka. Kung hindi dahil sa ginawa mo, baka pinaglalamahin na rin ako. Nagulat talaga ako kanina. Para ka talagang kidlat." "Ayos lang po yun, tay. Bakit ka kasi pumasok sa ganoong trabaho? Pinag-iinitan ka tuloy ngayon. Basta talaga iligal, ang hirap kapag lumabas dyan. Tiyak tutugisin ka ng mga yun." "Simula binata ako'y miyembro na ako ng organisasyon. Ang dami kong sakripisyo sa aming samahan pero nang mabilanggo ako, pinabayaan lamang ako ng aming leader. Kahit piyansa hindi man lamang ako binigyan. Kaya nagalit ako. Hindi pwede sa akin ang ganito. Wala man lamang akong benepisyong natanggap galing sa organisasyon. Kung ganon, mas mabuti pang buwagid na. Masisira lang ito kung matutunto ng otoridad ng laboratorio na pag-aari ni Boss Black." "Baka mas lalo mo lang ikapahamak yan. Mayaman sigurado yung boss mo na yon, tiyak. Kaya niyang magbayad ng 1 buong angkan o ng 1 buong kampo ng mga pulisya." "Damay-damay na lahat, lalo na si Boss Black. Naku po, tay, ang mabuti siguro lumayo ka na lamang sa gulo." "Pwede namang lumayo, Noel, pero kapag naitumba ko na ang laboratorio ng droga, saka ang mismong founder nila. Kung sa tingin mo hindi kaya, pues nagkakamali ka. Isipin mo, anak, isang mali at iligal ang negosyong ito. Kung hahayaan nating magpatuloy ang kalakaran ng droga sa lugar na ito, tiyak na hindi lang ganito ang aabuti ng mga mamamayan. Mas marami pa ang magdurusa. Mababaliw dahil sa talamak na drogang yan." "Nag-iisa ka lang, mabuti pa doon ka muna magtago. Itatago kita sa aking inuupahang bahay. Mahirap na, ang dami nilang tumutugi sa iyo eh." "Hindi kaya't ipahamak lang kita, anak. Hindi na siguro. Nasa iyo pa naman ang lolo boy mo." "Kaya kong protektahan ng lolo, tay. Hindi ko rin pwedeng hayaan kang hinahabol ng mga masasamang tao." "Pero ang totoo, nagtataka talaga ako sa kilos mo kanina. Parang hindi ikaw yun. Paano mo nagawa ang mga kilos na yun?" "Hindi ko rin alam, tay. Nagulat lamang din ako sa mga naging kilos ko. Parang nagkukusa ang mga paa at kamay ko eh."
May tangan kaya tang anting-anting eh. Hindi kasi kilos ng normal na tao yung kanina. Wala po tay, saan ko naman kukunin ang bagay na yon? Hindi niya pwedeng ikwento rito ang tungkol sa mutya ng pangil ng kidlat. Kailangan niyang protektahan yon kahit paama niya ito. Matapos ang 9 na araw na dasal ay nagpaalam na siya sa kanyang tiya Herom na uuwi na sa inuupahang bahay. Lolo, tuloy ang paghahanap natin ng tandang ha. Nako, iyan pa rin palang laman ng utak mo. Abay pambihirang bata naman ito. Sa bungero ka, Noel? Hindi po tay. Yung dating amo ko sa bungero kasi yun. May tinuro siya sa aking sikreto. Kaya yun ang gagamitin ko. Abay yumaman yun dahil sa sabong. Kung gusto mo subukan niya ikaw ang bahala, sasamahan ka namin. Basta kapag unang laban ay talo, indikasyon nyo na wala talagang silbi ang sugal ha. Ngumiti lamang siya rito. Nagpahinga muna sila sa ilang araw na puyatan. Lalo na siya na laging nakaalerto. May mga kaaway ang kanyang ama at hindi niya alam kung kailan naatake, kaya kailangan niyang maging alisto palagi. Naging tahimik naman ng mga sumunod na araw pero hindi siya dapat maging kampante. Pakiramdam niya yung may kakaiba sa pagiging biglang tahimik ng paligid. Parang naghahanda ang kalaban sa posibleng bakbakan. Hindi muna niya inisip yon. Nakabili siya ng tandang, inalagaan at kinondisyon hanggang sa tuluyan na itong maging handa. Wala namang pag-atake ang kalaban sa kanyang ama, kaya sa sabong muna nakatuon ang kanyang pansin. Ayos na ito lolo, sama ka ba sa akin mamaya? Sasabungan tayo. Siyempre sasama ko lagi sa'yo. Hindi ko maaaring iwanan ka o hindi rin ako maaaring magpaiwan dito. Ako ba anak, hindi ako pwedeng sumama. Naadik lang naman ako sa pinagbabawal na gamot. Pero hindi ko pa naranasang pumasok ng sabungan eh. Sige po tay, sumama ka na po sa amin ni Lolo para naman malibang mo rin yung sarili mo. Wala tayong gagawin dito, boring ang buhay. Kapag nagsasabong tayo kahit papaano'y masaya naman. Ayoko malulong ka sa sabong apo ha. Halalahanin mo ang sugal ito. Ayos lang ang libangan, wag lang lumagpas doon. Kung swerte naman sa sabong at laging panalo ang anak ko ay ayos na yun tay. Kaysa mambabae o gumamit ng illegal na droga. Tama kayo tay, saka ipapakita ko sa inyo. Yayaman tayo sa larong ito. Bibigyan ko kayo ng maluhong buhay sa mga susunod na mga taon. Nakuha po, makasama ko lang kayong lahat, ayos na ako. Magiging masaya ang natitirang buhay ko kapag kasama ko kayo. Lagi kitang pasasayahin lo, kaya dapat magpalakas ka. Kumain ka ng marami para hindi ka manghina, saka lulusog ang iyong katawan. Kinabukasan ni maaga niyang inihanda ang tandang na kanyang ilalaban. Pinaliguan ang pinagbabara ng mutya ng pangil ng kidlat. Pagkatapos ay pinainom na rin at pinakain ng marami. Aalis na tayo mamaya apo. Nakapagbihis na rin ako. Sama ako gusto kong manood ng sabong. Ngayon lang ako makakakita ng ganito eh. Kaya maaga kayong gumayak para kapag sinabi kong aalis na tayo wala nang hihintayin pa. Alis na tayo agad baga sabi kong aalis na tayo. Ganito lang ako apo, hindi na ako magbibihis pa. Ayoko maligo, maginaw eh. Nakapaligo naman din ako noong nakaraang araw. Ay hindi pwede sa akin yan maligo dapat para hindi amoy kambing. Ayokong didikit sa akin tapos amoy kambing. Grabe naman itong apo ko, amoy kambing pala ako. Parang hindi naman parang masakit yung amoy kambing apo Kapag hindi naliligo nga ni Lolo, kaya maligo na nga ni. Ayos ba yun lo? Ayoko niya. Maliligo niya nga ni para hindi amoy kambing nga ni. Tawanan na rin silang maglolo. Matapos gumayak ay sabay na silang nagabang ng tricycle sa labas. Diretso silang nagpahatid sa galerya ng sabungan sa mismong bayan. Ang laki pala ng sabungan nila dito, pangmayaman. Parang nakakahiyang pumasok sa loob pwede kaya tayong pumasok dyan po. Baka hindi pwede dahil mahirap lang tayo. Pwede siyempre lolo, basta makapagbayad naman tayo ng entrance natin, bakit hindi? Marami ring mga Kristo ang pumapasok dyan para pumusta. Iisa lang naman yung Kristo Marami pala rito. Ayusin mo apo, anong Kristo na yan? Wala talaga akong ideya Ibig mong sabihin anak mga Kristiyano, ganun ba yun? Naku po, hindi po ganun tay. Lo, kasi Kristo ang tawag sa mga pumupusta sa sabong. Logro ba yun tay? Yun ang tamang katawagan doon.
Ay pastilan, patawarin. Hindi ko naman kasi alam, patawarin mo ko, Diyos ko. Hindi maganda ang naging biro kong yun na. Kung sa babae siguro, biyasa kaming pareho ni tatay mamili, pero sa sabong wala talaga kaming kaidi-idiya sa ganito. Ngayon lang kami nagka-interes kasi gustong gusto ko. Naku, ewan ko sa inyo, basta ako, wala akong hilig sa babae. Baka masumpa ang tandang ko dahil sa mga babaeng yan eh. Lah, baka naman hindi ka tunay na lalaki, apo. Wala sa lahi natin yan ha, huwag kang ganyan. Huwag naman anak, sayang ang kagwapuhan, gusto ko pang makita ang apo ko. Siyempre, ikaw ang magbibigay niyon sa akin. Naku, hindi po, mag-aasawa po ako balang araw sa tamang oras at tamang pagkakataon nga lamang. Ayoko po nang mabilisan kasi baka magsisi lamang po ako. Tama yan kasi nangangarap pa ako na magkaroon ng apo. Posible naman hindi ba anak? Mag-asawa ka na rin hindi ba? Lalo na ako anak, umaasa talaga ako na magkakaroon ng apo. Ngayon na dapat eh. Lo, saan naman ako maghahagilap ng babae? Alam nyo naman kapag hindi natin gusto o hindi gusto ng ating puso'y mabigat sa loob natin, hindi ba? Biro lang naman anak, kahit kailan lang basta yung malakas pang tatay ha. Naku, ngayon pa lamang maghahanap na ako ng pwedeng maging babae. Pero saan naman kaya? Biro lang anak, hindi ka naman namin pinipilit na makahanap ng babae. Darating yan sa tamang panahon. Hindi niya natuloy alam kung tama ba na isama niya sa bahay ang babaero niyang ama at lolo. Baka masamang impluwensya lamang ang mga ito pagdating sa babae. Pagpasok ng sabungan ay sinalubong siya una ng Mananari at Liamador. Ang mga ito ang umalalay sa kanya. Kinuha ang timbang ng kanyang tandang upang mahanapan ang kapareho na dapat ay katulad din ng timbang nito. Pinahanay yon sa ilalaban matapos mahanap ang katapat. Naghihintay sa kanya ang tatay at ang lolo niya sa upuan. Habang siya inaasikaso muna ang kanyang logro. Pagkatapos maasikaso ay babalik na rin sana siya sa kinaroroonan ng kanyang ama't lolo nang mamataan niya si Dagamon sa isang sulok. Dagamon, nandito ka rin. Anong ginagawa mo naman dito? Siyempre, nandito ka kaya nandito rin ako. Nakalimutan mo bang koneksyon ako ng iyong mutya? Saka may mangyayari kasi kaya nandito ako. Ganun ba? Kapag nasa sabungan ako, nandun ka rin pala. Laging nakabantay sa akin. Oo, madalas hindi nagpapakita pero nasa paligid lamang ako. Paghandaan mo ang isang kaaway. Matinding kalaban ito, hindi lang sa sabong kundi sa personal na buhay. Binibiro mo naman ako eh. Wala naman akong kalaban sa tunay na buhay, kaya paanong makakahanap ako ng isang gulo? Ikaw wala, pero ang ama mo'y meron. Damay ka na dahil minsan kang nanghimasok. Dinipensahan ko lang naman ng tatay. Kung hindi ko ginawa yun, tiyak na siya naman ang pinaglalamayan ngayon. Kaya nga damay ka na. Huwag kang magalala. Kakampi mo ko at ang mutya ng pangil ng kidlat na mayroon ka. Salamat Dagamon, salamat din sa babala. Ibig sabihin pala'y nandito rin sa sabungan ng kalaban ng tatay. Kaya maging mapagmatyag ka. Tumingin ka sa iyong paligid. Matapos sabihin yun ay bigla na lamang itong naglaho. Mabilis na rin siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang ama at lolo. Ayos niya ba, apo? Opo, lolo. Tatawagin ako mamaya kapag malapit ng ilaban ng ating tandang. Kakabitan ito ng tari mamaya. Anak, sino yung kausap mo kanina? Kailan po? Yung Mananari at Liamador po ba? Hindi, apo. Nakita ka naming may kausap kanina. Wala namang tao sa tabi mo. Nakatingala ka sa ere na walang kasama. May ganun po ba? Hindi ko po alam yun ah. Pero sumagi sa kanyang utak na si Dagamon ang tinutukoy ng mga ito. Hindi rin niya masabi dahil dalawa lamang ang posibleng reaksyon ng mga ito. Mapagkamalan siyang may sira ang utak o di naman kaya isang adik. Para ka namang adik-adik anak. Hindi mo pa talaga maalala. Nakikita namin ng lolo ang mga kilos mo eh. Hindi ko talaga maalala tay. Baka umaawit lang po ako ng mga oras na yon habang nakatingala. Kaya tingin niyo po sa akin may kausap ako. Hayaan niyo na nga lang yan.
Hintayin na lang natin ang magiging laban ng tandang mo, apo. Opo, Lo. Nabigay ko na rin po ang aking logro. Kapag ito nanalo, kakain tayo mamaya sa mamahaling restaurant. Naku, kahit wag na anak, gastos lang yun eh. Sulit naman po, minsan lang naman kasi nangyayari sa atin ang ganyang bagay. Pwede namang sa bahay niya lang tayo magluto, apo eh. Naku, hindi yan, basta hayaan niyo po. Ako naman ang taya eh, kaya ako na po ang bahala. Anak, mag-ipon ka na lamang para sa iyong kinabukasan. Kawawa ka kapag wala kang ipon. Iba pa rin kapag masinop sa pera. Gagawin ko yan, tay, madali lang yan. Madaling mag-ipon ng pera kung walang bisyo. Ilang sandali pa'y tinawag na ang kanyang pangalan. Naisip niyang kailangan niyang lumapit sa ruweda dahil isusunod ng ilaban ng kanyang alaga. Kinakabit na sa paa ng kanyang tandangan tari. Ilalaban na ang kanyang tandang ilang sandali na lamang. Itinaas na rin ng sentensyador ang isang tandang. Senyas ng panalo na yon. Agad lumabas ng ruweda ang dalawang nagtapatan. Pumasok na rin siya at ang kanyang kalaban bitbit ang kanilang mga alaga. Nagpalit din ng sentensyador kaya hinintay nila ito. Nang pumasok ng kahaliling sentensyador ay agad itong sumenyas. Halos sabay silang naglapag ng tandang. Parehong mabangis ang alaga, kaya kalalapag lamang ipuspusa na kaagad ang naging laban. Kakikitaan niya ng pagiging lamang ang kanyang alaga. Para itong kidlat kung kumilos, lalo na tuwing lilipad ito sa ere, kaya wala pang ilang minuto'y bumulagta na agad ang tandang ng kalaban. Dinig mula sa kanyang kinatatayuan ang sigaw ng kanyang ama at lolo. Nang tingnan niya ang kinaroroonan ng mga ito, ay naroon sa tabi ng kanyang lolo si Dagamon. Isang grupo rin ng mga kalalakihan ang nasa likod ng mga ito. Kahina-hinala ang kilos nila. Laging nakasulyap sa kanyang ama. Nagmadali na siyang lumabas bitbit ang alaga at ang bihag. Ngunit nang makita siya ng mga lalaki ay mabilis sa mga itong sumibat papalayo. Nakita niyang sinundan ng mga ito ni Dagamon. Hinayaan niya ang mga ito at nag-focus muna sa sabong. Tiyak naman siyang may gagawin ng gabay niyang kapre base sa kilos nito kanina. Sinalubong siya ng kanyang tatay. Kinuha ang alagang tandang. Pagkatapos ay ang bihag naman nito. Kukunin ko lang po ang aking panalong pera. Ilalaban pa ulit natin ang ating alaga. Para sa mas malaking panalo. Baka pagod na yan anak, masasayang ang unang panalo mo. Hindi pa po, kayang-kaya pa niyang lumaban tay. Makikita mo po mamaya. Sama akong kunin ang panalo mo, apo. Gusto ko makita ang panalo mong pera. Marami siguro, ano? Sige po, lolo. Tay, dito ka lang. Huwag kang lalabas ng sabungan kahit anong mangyari. Hintayin mo lamang kami dito ni lolo. Bakit anak, para bang nag-aalala ka? Pero hindi rin naman ako lalabas. Dito lang ako maghihintay sa'yo. Basta hintayin mo kami ni lolo dito, ah. Agad na siyang lumabas. Kinuha ang kanyang panalo. Nagpasalamat siya sa mga ito at binigyan pa ng balato ang liyamador. Ganitong sabungero dapat, galante. Salamat sa balato. Sa susunod ulit, pogi. Lalaban pa ang tandang ko. Kapag panalong muli, tiyak kong may balato ka muli sa akin. Aba, mukhang gaganahan tayo ng gusto dito ah. Asahan ko yan ah. Oo naman po, ako pa ba? Tuwang-tuwa itong umalalay sa kanya para sa muling laban ng kanyang alaga. Muling nakahanap ng katapat, kaya naghintay siyang muli para sa laban ng kanyang alagang tandang. Inayos na rin niya ang kanyang logro. Huling laban na muna iyon dahil kailangan pa niyang magmatyag. Dahil kagaya ng babala ni Dagamon sa kanya, ramdam niyang magkakaroon ng gulo. Tila ba may mga matang nakamasid sa paligid. Makalipas ang ilang oras, muli na naman siyang sumabak sa ruweda. Pagkasenyas ng sentensyadora, inilapag na agad niya ang kanyang tandang. Hindi doon ang kanyang atensyon kundi sa paligid. Hindi niya pwedeng baliwalain ang banta sa buhay ng kanyang ama. Inikot niya ang kanyang paningin sa paligid. Hindi na niya namataan ang kaninang grupo, ngunit wari niya ay mayroong nasa paligid pa rin nila. Hindi siya nakatuon sa kanyang tandang, kaya hindi niya namalayan na bumagsak na ang kalabang ito. Nagmadali agad siyang lumabas. Pakiramdam niya sinisilaban ang kanyang puwetan. Nagmadali siyang makuha ang kanyang panalong pera tapos ay inaya na niyang umuwi ang ama at ang kanyang lolo.
Bakit ba parang nagmamadali ka namang masyado? Hinay-hinay lang naman. Basta lolo, kailangan nating makaalis dito. Kung hindi baka mahuli tayo. Sabihin mo kasi anak, ano bang problema? Sinong huhuli sa atin? Mga pulis ba? Nandito ang mga tumutugi sa iyo, tay. Sila ang ating mga tinatakasan. Pagkasabi niya ng ganoon ay umikot na ito ng tingin sa paligid. Doon ito nakita ang amo nito kaya bigla itong nagulat. Si Boss Black, nandito siya. Sa bungero din pala siya. Yari ako nito. Nasaan tay? Ituro mo sa akin ang Boss Black na yon. Yan yung may suot na itim na lahat mula sombrero hanggang sa sapatos. Hawak niya ang itim na tandang kaya Boss Black. Nakita agad niya ang tinutukoy nito. Napaikutan din ito ng mga tauhan. Pero iba ang sentro ng atensyon nito. Nasa alagang tandang. Hindi sila. May mga tauhan siyang nakatuon ng atensyon sa atin. Halina kayo. Kailangan na nating umalis dito. Naku, kinakabahan ako sa iyo, Noel. Umuwi na nga tayo. Baka kung ano na namang dadanasin natin mamaya nito. Pagkalabas ng sabungan ay kinailangan pa nilang maglakad upang tumungo sa paradahan ng tricycle. Nagulat siya nang madaanan ng isang malaking puno ng kahoy. Nakagapos doon ang 3 lalaki. Nasa tabi ng mga ito si Dagamon. Nakaitit pa ng tustos nito. Nandito si Dagamon. Ginapos niyang 3 tauhan ni Boss Black. Kaya hindi makakilos ay dahil sa ginawa ng aking gabay. Saan? Wala namang nakagapos sa kahoy na yan. Nagugutom ka na yata anak. Halika na nga lang. Meron, may 3 lalaki. Hindi niyo po ba nakikita? Tauhan malamang ito ni Boss Black. Apo, walang tao sa puno. Mabaho nga lang ang tustos. Parang may matandang ermitanyo na nakatira. Ay hindi, parang may kapre o pantot yata. Hindi ko maintindihan ng amoy eh. Dahil nga sa gabi kong kapre, ayan siya. Bihag ang 3 lalaki, ayaw nyo kasing maniwala eh. Naku, pasensya na anak, wala talaga kaming makita eh. Kahit yung 3 lalaki na lang na sinasabi mo. Napagtanto niyang ginamitan ito ng kapangyarihan ng gabay niyang kapre. Kaya siya lamang mag-isang nakakakita nito. Hindi na rin niya pinilit pa ang kanyang ama at lolo na paniwalaan siya. Sumenya sa kanya si Dagamon mula sa likod kaya mabilis niyang nilingon kung ano ang mayroon doon. Mga kalaban. Alisto agad siya. Tinalunan niya ang kanyang ama at lolo nang makitang pinapaulanan na sila ng bala. Mabilis naman niyang naikover ang kanyang ama at lolo. Kumapang kayo patungo sa likod ng puno. Dali, kailangan nating bilisan ang mga kilos natin. Halika na lolo, alalayan kita. Naku apo, mahina na ako eh. Hayaan nyo na lang ako na mahuli at mapaslang ng mga yan. Wala na rin naman akong silbi pa sa mundong ito eh. Kaya mo yan lo, dahan-dahan lang. Nakaalali naman ako sa iyo eh. Anong akala mo sa amin? Maatim kang iwanan dito sa panganib na sitwasyong ito. Halika na po tayo, bilisan mo. Hindi ka namin iiwanan ng apo mo. Malapit na tayo sa likod ng punong ito. Binilisan na lamang nilang makagapang hanggang sa marating ang likod ng puno. Pinasandal niya roon ang kanyang lolo at ang kanyang ama. Huwag kayong kumilos. Kapag nandito na ang kalaban, walang kikilos, walang magsasalita. Hayaan niyo silang magpaikot-ikot sa ating kinaroroonan. Bulong niya sa mga ito. Lumapit si Dagamon na tila ba may kung anong ginawa. Pagkatapos ay muling umupo sa dating pwesto nito. Maya-maya pa'y nagdatingan na ang mga tauhan ni Boss Black. Paikot-ikot sa kanilang kinaroroonan. Kasama dito si Boss Black na atat na makitang wala ng buhay si Mang Peroy. Nasaan na ang mga yun? Nandito lang yun ah. Bakit biglang nawala? Mga engkanto yata yung nakita natin eh. Hanapin nyo. Masyado ng maraming oras ang nasayang ng hayop na Peroy na yan. Ayusin niyong mahanap. Bilisan niyo. Wala na sila dito, Boss Black. Hindi ko alam kung saan napunta ang mga yon. Pero nandito lang sila kanina eh. Hindi sila nakalayo sa lugar na ito. Umanda sa akin ang Peroy na yon. Kapag malaman ko lamang kung saan nakatira ang lokong yon, bomba na agad ang ipapasabog ko sa pinaglulunggaan niya. Pinaulanan nito ng putok ang puno ng kahoy. Doon din lumantad ang 3 tauhan nito. Tadtad ng bala. Nakagagawan naman niya. Humalakak si Dagamon kaya dumagundong iyon sa buong lugar. Napatingala habang dismayado si Boss Black. Bakit nandito ang mga ito? Wala naman tao dito kanina. Hayop, tinamaan pa ng baril ko.
Mukhang may alagang elemento ang mga yun, boss. Yung mga kasamahan ko nga ang mga naging biktima. Nilatagan ng taga-bulag ang tatlong ito kaya hindi natin nakita. Hayop, iligpit nyo na ang tatlong ito. Ikarga nyo sa ating van. Habang wala pang tao, bilisan nyo na. Nagmadaling pinagbubuhat ng mga ito ang tatlong nasawi at isinakay na sa loob ng van. Matapos ikarga ang tatlong kasamahan ni mabilis din ang mga itong pumasok sa loob. Pinaharurot ang van palayo kaya naiwan silang tatlo na tahimik. Pinagpapawisan si Mang Peroy at Lolo Boy. Buong buhay ko ngayon ko lang naranasan ito. Umikot-ikot sila sa harap natin, hindi pa rin nila tayo nakita. Kakaibang kapangyarihan naman yun, Apo. Protektado tayo ng gabi kong kapre. Ngayon ligtas na tayo, pwede na tayong umuwi. Pasensya na kayo, anak. Nang dahil sa akin, lagi tayong nagtatago. Ang mainam siguro ilalayo na lang ako sa inyo. Ako na lamang ang haharap sa kanila. Hindi tayo laban natin to. Hindi kita pababayaan. Haharapin natin sila. Sa tamang panahon. Sa ngayon, tama na munang ganito ang depensa natin. Wala pa tayong laban eh. Ayoko mapahamak kayo ng dahil sa akin. Laban ko itong mag-isa. Huwag na lang kayong sumali. Para hindi na kayo mapahamak pa. Hindi kami mapapahamak basta hindi tayo haharap sa gulong ito. Nang hindi na pagpaplanuhan ng lahat. Hindi tayo basta lilipad nang hindi napapayabong ang ating mga pakpak. Sigurado ka ba, anak, kaya mo yan? Tay, kasama mo ako sa iyong laban. Para saan pa't nagtagpo tayo kung pababayaan lamang din naman kita? Para saan pang nilikha akong maging anak mo kung hindi lang din naman pala kita kayang depensahan? Hindi ko ginagawa ito dahil kinukonsinti kita sa mga mali mo noon. Ginagawa ko ito dahil sabi mo nagbago ka na. Gusto kong bigyan ka pa ng pagkakataon. Salamat, anak, napakabuti ng puso mo. Ang ganda ng pagpapalaki ng mga kapatid sa iyo. Pasensya na kayo, wala yata akong kakayahan para sumali pa. Baka ako pa maging balakid sa tagumpay niyo. Pwede kayang hindi na ako kasali pa. Sa bahay ka na lamang ko sakali, Lolo. Hindi mo na kailangan pang sumali pa. Hayaan mo na yung gulo na yan. Kami na ni tatay ang haharap. Wala kang dapat na ipag-alala. Pagdating nila sa inuupahang bahay ay si Mang Peroy na nagboluntaryo na lutuin ang bihag nilang tandang. Marami pang sabong ang dapat niyang gawin para makabili ng desenteng bahay. Kaya itinago muna niya ang pera at nagpasya na pumunta muli sa sabungan sa kabilang bayan. Kinabukasan din ay ganun ang ginawa niya. Ako muna mag-isang pupunta bukas ng sabungan, Tay. Lo, hindi pa naman siguro masyadong pamilyar ang mukha ko sa kanila. Mahirap na kasi kapag kasama ko kayo ay naroon din si Boss Black. Siguradong hindi sabong ang ating pupuntahan, baka gyera na. Naintindihan naman siya ng mga ito, kaya mag-isa niyang tinunguan sa sabungan sa kabilang bayan. Hindi siya titigil hanggat hindi naaabot ang kanyang pangarap. Kahit anong banta ng kamatayan ay hindi siya matitinag. Ibibigay niya sa ama at lolo niya ang marangyang buhay at sa magiging pamilya niya sa huli. Napatigil ang tricycle dahil sa dalawang kotse na nag-aaharangan sa gitna ng daan. Maingay ang likod sa bahagi kaya inutos niya sa driver na hintayin siya doon. Nagmamadali siyang nilapitan ng nasa likod. Doon niya napagtanto na hindi bastang laban dahil tutukan ng baril ang dalawang grupo. Ang isa'y pinangungunahan ng babae, ang isa'y matanda. Gayon pa maniwala siyang alinlangan na lumapit para sawayin ng mga ito. Baka mapas lang niyo pang isa sa inyo. Kung away mag-ama lamang yan ay pag-usapan niyo na yan. Sinong may sabi niya pwede mo kaming pakialaman? Saka hindi ko kaanak ang babaeng ito. Paano ko siya magiging apo? Anak siya ng traidor kong kasosyo. Kaya dapat sa kanya'y mamaalam. Kakalabitin na sana ng matandang gatilyo ng baril nito. Ngunit mabilis niyang naitaas ang kamay nito. Akmang sisipain siya nito sa kanyang harapan, kaya mabilis niya itong inunahan. Nawalan ito ng panandali ang lakas, kaya naagaw niya ang baril nito. Bago pa ito makabawi ng lakas ay naitapon na niya ito sa malayo. Madam, pumasok ka na sa kotse mo. Huwag ka nang tumunganga pa. Mapapahamak ka sa ginagawa mo. Ako nang bahala sa kalaban mo. Paano ka? Baka mapahamak ka sa ginawa mong ito. Huwag mo akong alalahanin. Sige na, umalis ka na. Dalian mo na. Ito itago mo. Kapag nagkita tayong muli, babayaran kita sa pagligtas mo sa aking buhay.
Tatanggihan pa sana niya yon ngunit naihagis na nito kaya wala siyang magawa kundi ang saluhin. Natulala na lamang siya sa gulat. Kwintas lamang yon pero tiyak na milyon ang halaga. Diamante at gawa sa ginto ito. Kumikinang sa ganda at halatang bagong gawa lamang. Hindi mo alam kung sino ang tinulungan mo. Mali ka sa tinulungan mong babae. Baka pagsisihan mo sa huli kung bakit mo siya iniligtas. Mali man ang tinulungan ko, mas mali pa rin ang pumaslang. Bakit mo ba siya babarilin? Prinsesa yon ng mga kadiliman. Bakit maling pumatay ba ng ganyong nilalang? Ang dami na nilang inabuso at pinaslang. Traidor ang lahi nila, bakit ka maaawa sa kanila? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Pasensya ka na dahil nagmamadali din ako sa pupuntahan ko. Agad siyang bumalik sa nakaparadang tricycle mula sa hindi kalayuan. Tila bagot na rin itong naghihintay sa kanyang pagbabalik. Pasensya na boss muntik na kasi magpatayan yung dalawa kanina. Buti nga naabutan ko. Yung matanda gustong barilin ng dalaga. Grabe na talaga ang panahon ngayon. Kahit sino kayang-kaya nang gumamit ng baril eh. Naku, kaya pala ang tagal mo. Inantok na ako kaya hintay eh. Buti hindi ka natakot, baril yun eh. Paano kung ikaw ang napahamak? Pasensya na po. Magdadagdag na lamang po ako ng bayad dahil sa pagkaantala ng biyahe nyo. Hindi po ako takot sa baril boss. Ang inaalala ko yung buhay ng mapapahamak, kawawa naman. Napakahusay naman pala. Ayos lang kung magkano. Mahalaga naman yung pagkaantala natin. Buti nga malakas ang loob mo. Nagpasalamat siya sa driver. Subalit magulo pa rin ang kanyang utak. Hindi mawala sa isip niya ang sinabi ng matanda. Prinsesa ng kadiliman. Ibig sabihin ay masama. Pero bakit siya binigyan ito ng milyong halaga ng kwintas? Nakarating tuloy sila sa sabungan ng hindi niya namamalayan. Nalaman na lamang niya ng pukawin ng driver ang kanyang atensyon. Boss, nandito na tayo. Naku, pasensya na kung saan-saan na napunta ang isipan ko eh. Hindi ko man lamang napansin na nandito na pala tayo. Naku, ganyan talaga kapag may iniisip na problema. O baka naman nobya mo yung pinoproblema mo, boss. Naku, yari. Tinawanan lamang niya ito. Matapos may bigay ang bayad sa driver ay agad siyang pumasok ng sabungan. Mabilis din niyang naihanay ang kanyang alaga. 2 laban pa rin ang balak niya sa araw na yon. Ngunit hindi niya inasahan ang kanyang magiging unang katapat ay si Boss Black. Parang kilala kita. Para bang pamilyar ka sa akin? Kilala din kita at hindi ko inaasahan na magiging katapat kita ngayon. Akalain mo nga naman. Sino ka nga ba? Sabihin mo na kasi pinaglalaroan mo pa ang utak ko. Hindi mo maalala. Ang ama ko lang naman ang habol-habol mo. Pati nga ako muntik na madamay eh. Ay, ikaw ang anak ni Peroy. Ikaw yata yung may sahalimaw na sinasabi ng mga tauhan ko. Tama, ikaw palang ipinakita ng tauhan ko sa larawan. Hayop ka, pero bisyo ka rin sa mga plano ko. Kung may halimaw man sa atin, ikaw yun. Tama ng satsat, nariyan ng sentensyador. Sa tandang na lang tayo maglaban. Hindi na ito sumagot, pero umiikot ang tingin nito sa paligid. Sumenyas ang kamay nito. Hindi niya maintindihan kung ano yun ngunit hinanda niya ang kanyang sarili sa posibleng masamang balak nito. Sumenyas ng sentensyador kaya ibinabana ni Boss Black ang tandang. Sinabayan niya ito ng lapag. Ayos tingin mo ba'y may laban niyang tandang mo sa akin? Magkano kaya ang logro mo rito? 10,000? Hindi, baka 1,000 lang pala. Aminado naman akong mahirap lang akong tao. Ano naman kung 1,000 lang ang makakaya kong ipusta? Pera ko naman yun eh. Sa bagay, basta talaga mahirap kontento lang sa hinahubakang sentimo. Hindi na siya sumagot nang makitang nagsimula ng maglaban ang kanilang mga alaga. Malawak ang ngiti niya. Umpisa pa lamang ay kakikitaan na ng pagkakaiba ang kanyang alaga. Taglay na nito ang katangian ng mutyang tangan niya. Tila kidlat ito kung kumilos. Sumilay ang pagkadismaya sa mukha ni Boss Black. Alam nitong napakalayo ng alaga nito sa kanyang alaga. Ano Boss Black, may laban ba ang alaga mo sa alaga akong tandang? Mukhang pilay na yan Huwag kang maging kampante. Nagsisimula pa lang ang laban. Makikita mo kung paano yan ilalampaso ng aking alaga. Hindi naman ako naging kampante, nagisigurado lang ako. Kita mo naman ang kilos ng alaga mong tandang. Ang lamya.
Bigla itong sinalpok ng kanyang alaga matapos lumipad sa ere. Tinamaan ng tari ang kanyang alaga ang dibdib nito kaya bigla na lamang itong dumapa. Napaiyak ito dahil sa saksak na natamo. Naku po, wala na. Paano yan? Kakaumpisa pa lang ng laban, wala na agad ang alaga mo. Maya-maya lang, patay na yan eh. Hindi. Anong ginawa mo? Imposibleng mangyari yon. Bakit naman po imposible? Wala nang oo, tiyak na magdedeklara ng sentensyador. Ilang sandali pa idineklara ng panalo ang kanyang tandang. Tahimik na lumabas ng ruweda si Boss Black. Samantalang siya ay hinintay na kalasan ng tari ang alaga at ang bihag nito. Alisto na siya pagkalabas ng ruweda. Hindi niya alam kung ano ang binabalak ni Boss Black at ng mga tauhan nito. Kaya mabilis siyang lumabas at sinipat ng kanyang mga mata. Dalawang laban sana ang gagawin niya ngunit ramdam niyang hindi maganda ang mangyayari sa mga sandaling iyon. Agad niyang kinuha ang pusta niyang pera tapos ay mabilis na lumabas ng sabungan. Mabilis ang bawat kilos niya nang biglang magsalita si Dagamon sa kanyang tabi. Sa kaliwa ka dumaan tapos ay umikot ka sa likod. Doon ka umikot at magabang ng tricycle dalian mo. Ako ang haharang para hindi kinila makita. Salamat Dagamon, nandito ka ulit. Lagi mo akong nililigtas mula sa kapahamakan. Nakaabang ang dalawang hitman niya sa harapan. Kaya kitang maiwala sa kanilang paningin pero paano naman ang ibang tao na makakasaksi? Baka sabihin na suwang ka. Bilisan mo na. Tinatakpan kita para hindi ka nila makita. Buti na lang palagi kang nandyan Dagamon. Muli mo na naman ako nailigtas. Huwag kang pasalamat ng pasalamat, misyon ko ito. At kailangan kong gawin dahil mahaba pa ang kandila mo. Pananagutan ko kapag hindi mo narating ang tamang linya ng iyong buhay. Hanggang kailan ba ako magtatago sa mga hayop na ito? Gustong gusto ko nang harapin ng mga yan eh. Sabihin mo lang kung kailan ka handang harapin ang mga ito. Kasama niyo pa rin ako sa laban. Pero kasi mas mainam na ang boss mismo ang punterya mo. Ang mga tauhan niya kawawa ang pamilya nila kung pati sila'y madadamay. Sige Dagamon, sa ngayon magtago lang muna ako at lilihis. Wala pa akong panlaban. Kapag kaya ko na saka ako napapasukin ang lungga nila. Kayang-kaya natin kung gusto mo. Kaso ay kung hindi ka papalahanday walang problema. Basta ang puno dapat ang target. Ang mga tauhan ay umaasa lamang din yan sa sahod. Kapiranggot na kita. Naiintindihan ko. Buti ka pa na hindi tao alam ang ganyang bagay. Narating niya ang likod. Sa lakad takbo niyang ginawa. Saktong dumaan ang tricycle kaya agad siyang sumakay dito. Bigla ring naglaho sa kanyang harapan si Dagamon kaya hindi na siya nakapagpaalam. Naging magaan na rin ang kanyang loob na makalayo sa lugar na yon. Pakiramdam niya bigla siyang naging kriminal dahil sa pagkakaroon ng hindi inaasahang kalaban. Ang dating pangarap niyang tahimik na buhay ay naging taliwas. Daig pa niya ngayon ang daga na pinaghahanap ng pusa. Pero hindi niya hayaan na magtatagal ang ganoong sitwasyon. Mailalagay lamang niya sa ligtas na lugar ang kanyang ama't lolo at kahit mag-isa na niyang harapin si Boss Black at ang mga tauhan nito. Pinagsama-sama niya ang kanyang pera. Malaking halaga na rin yon. Gusto man niyang madagdagan pa'y wala na siyang magagawa. Habang tumatagal ay mas lalong nagiging maliit at makipot ang kanilang kinasasadlakan. Kapag nagpasya siyang maghanap na ng bahay, kahit hindi ganon kalaki sa kanyang pangarap, ang mahalaga ay komportable ang kanyang pamilya. Hindi muna siya magpaparamdam sa sabungan. Uunahin niyang hanapin ang bahay para sa kanila. Tila giniya naman siya sa 100 tatahakin niya at nakahanap agad siya ng bahay. Konkreto yon. May 3 kwarto at 1 banyo. Malawak na rin ang kusina at sala at higit sa lahat ay tagong lugar yon. Hindi niya tinawaran pa dahil nagustuhan na niya agad ang lugar. Pagkatapos mabayaran ay agad siyang umuwi sa inuupahang bahay nila. Masayang ibinalita niya sa lolo at ama na may bago na silang tirahan. Dinala niya agad ang mga ito sa bagong bahay nila. Ligtas kayo dito tay, kaya ito'ng pinili ko. Ako pa rin ang iniisip mo anak. Napapahamak kayo dahil sa akin. Nagsisisi nga ako na sa maling desisyon ko sa buhay. Huli na rin ang lahat kaya ngayon buhay ko ang tinutugis nila. Ibigay mo sa akin ang eksaktong address ng laboratorio ng droga ni Boss Black Tay.
Gusto kong aralin ang lugar para hindi na ako mahirapan pang pumasok doon. Ano? Delikado yun, Noel. Wag na wag ka susugod mag-isa sa lugar na yun. Hindi ako natatakot sa kanila, Tay. Kung ayaw mong ibigay ang address, ako ang magkukusang humanap. Anak naman, hindi ko maatim. Sarili ko ang hindi ko mapapatawad kapag may nangyaring masama sa'yo. Tay, maniwala ka, walang masamang mangyayari sa akin. Wala itong magawa kundi ang ibigay sa kanya ang address. Ginuhit nito ang buong compound, ang bawat lagusan ng underground laboratoryong yon. 3 araw siyang nagpahinga, nakatitig lang lagi sa naiguhit na sketch ng laboratorio. Sa araw na yon ay nagpasya siyang pasukin ng lugar. Walang baril, walang patalim. Tanging mutya ng pangil ng kidlat lamang ang babaunin. Apo, sigurado ka na ba talaga? Baka pwedeng hayaan mo na lamang yan. Hindi pwede, Lolo. Kapag hahayaan lang natin sila, parang lagi na lamang tayong dagang pinaghahanap ng mga pusa. Ayoko ng ganun. Hindi dapat tayo naduduwag. Sasamahan na lang kita, anak, para naman mapalagay din ako. Ako dapat ang gagawa nito eh. Hindi pwede, Tay. Bantayan mo na lamang dito ang lolo. Pangako, uuwi akong ligtas. Nag-aalala naman kami sa iyo, Apo. Hindi basta misyon niyang papasukin mo. Sobrang bigat niyang tatrabahuhin mo. Masyado yang delikado. Huwag kang mabahala, Lolo. Huwag kang mag-alala. Gaya ng pangako ko, uuwi ako ng ligtas dito. Matapos may bigay sa mga ito ang seguridad ng kanyang kaligtasan, ay agad na siyang umalis. May kalayuan pa ang lugar na umabot pa sa 3 oras ang kanyang biyahe. Habang sakay siya ng tricycle patungong paradahan ng bus, ay panay ang reklamo ng driver. Ang bigat naman itong tricycle eh, nag-iisa ka lang namang pasahero. Daig mo pang may kasamang 4 na tao ah. Baka po kinulang lang sa hangin ang gulong niyo, kuya. Silipin niyo po muna. Imposible yan, kakadagdag ko lang ng hangin sa aking mga gulong. Ikaw ang unang naging pasahero ko, kaya paanong kinulang ng hangin yan? Ganun po ba? Eh naku, hindi ko po alam, kuya. Wala naman tayong kasama. 2 lang naman po tayo ngayon eh. Muli itong tumahimik. Pagdating sa paradahan ng bus ay nakasimangot na ito. Dinoble na lamang niya ang kanyang bayad upang bumalik ang magandang modo nito. Naku, salamat naman. Sumakit lang talaga ang likod ko sa bigat mo. Mag-isa ka lang pero daig mo pang 4 na tao eh. Grabe ka naman, kuya, hindi naman ako mataba. Sakto lang naman ang katawan ko eh. Salamat ulit, maghahanap pa ako ng maraming pasahero. Kailangan kumayod para sa pamilya. Agad na itong sumibad. Naiwan siyang nakasunod ang tingin dito. Umakit na rin siya ng bus. Umanda rito kaya anumang oras ay pwede na itong lumarga. Makalipas ang mahigit 2 oras ay narating na niya ang lugar. Muli na naman siyang naghanap ng tricycle pero hindi na siya nagpahatid sa mismong lugar. Nangalahati lamang ang tricycle at bumaba na siya agad. Nilakad niya ang nasabing compound at doon siya dumaan sa likod ayon sa itinuro ng kanyang ama. Habang naglalakad din nagulat siya nang biglang magsalita si Dagamon sa kanyang gilid. Dito tayo, may bitag dyan. Dagamon, nandito ka. Sinamahan mo ko. Sabi ko naman sa iyo, diba? Sasamahan kita. Lalo na kapag ganitong mapanganib. Nakita mo ba yung makapal na tuyong damo? Huwag kang umapak dyan, bomba yan. Naku, buti na lang pala sinamahan mo ko. Naglalakad akong lutang. Wala man lamang kaidi-idiya sa mga bitag. Hindi ito sinabi ng tatay ah. Saka, kaya pala panireklamo ng driver kanina ng tricycle. Kasama ka pala talaga. Ganun talaga. Mararamdaman talaga niya ang bigat ko dahil kasi siya ang driver. Dito ka dumaan. May bitag ulit dyan. Hindi talaga ito alam ng iyong ama. Malamang nakalaan sa kanya ang mga bitag na yan. Siya ang pinakamahalagang tauhan na tumiwalag sa grupo. Kaya galit na galit sa kanya ang kanyang amo. Hindi rin magandang trabaho o hanap buhay ang ganito. Maraming tao ang apektado. Mga inosenteng bata ang nadadamay. Naiimpluwensyahan sa maling gawain ng mga nakatataas. Tama ka. Kaya tama ang pasya mo. Dapat lamang na masira itong ganitong uri ng operasyon. Gusto kong masunog lahat. Walang matitira. Bawat sulok dapat matupok ng apoy para wala silang mabalikan. Dapat ay may tumba na rin niyang si Boss Black para matigil na ang operasyong ito. Ang kaso kapag ganito kalaking operasyon,
Tiyak na may mga anak yan na nakatraining ng maging katulad niya. Posible palang ganun. Paano pala ito masisira kung pwede lang palang ipagpatuloy ng anak? Pero mali natin, baka walang balak ang anak niya. O baka wala siyang anak. Sana nga na taong nandito siya para isahang misyon na lang eh. Isang maliit na gate ang tumambad sa kanila. Wala iyong kandado kaya tinulak niya. Hindi niya alam na may nakabantay na isang gwardiya. Kaya tinanong nito kung kasamaan ba nito ang dumating. Ano ba buddy, sumagot ka naman, puro ka biro, lagi ka nalang ganyan. Kapag siya lumabas, huwag kang gumalaw. Tignan mo lang siya kagaya ng nangyari sa sabungan. Hindi ka makikita niyan. Parang lalabas na nga siya, palapit na ang boses niya eh. Ilang sandali pa'y bumungad na nga ito sa kanyang harapan. Sinundan lamang niya ng tingin bawat kilos nito. Hindi siya nito nakikita kaya tiyak na ginamitan siya ng proteksyon ni Dagamon. Maloko talaga itong si Norman eh. Buddy, pinagtaguan mo na naman ako no. Pag iyang itinanim na bomba dito na apakan mo, yari ka. Dumikit ito paharap sa pader. Inilabas ang kargada dahil ihing-ihi na ito. Iyon ang pagkakataon na kinuha ni Dagamon. Ginamitan ito ng kapangyarihan kaya hindi ito makaalis. Hindi makalingon kaya galit na galit ito. Hayop naman Norman, ikaw ba yan? Sumagot ka naman. Saan ka na ba? Babarilin talaga kita. Walang sagot bagkus ay nagulat ito nang may humubad sa uniforme nitong pangsekiyo. Wala itong magawa dahil sa hindi na ito makakilos. Ano yan Dagamon? Ano pa nga ba? Suotin mo para madali tayo makapasok sa loob. Para hindi ka mapagdudahan at upang hindi maalarma ang lahat. Agad niyang sinapaw yon sa kanyang damit. Nangangamoy kapre din ngunit wala siyang magawa. Mas madali siyang makapasok sa loob kapag suot yon. Naiwang nakahubad at nakadikit sa pader ang gwardiya. Samantalang siya'y malayang nakakagala sa loob bitbit ang baril nito. Kasama niya si Dagamon habang naglalakad ng pasilyo nang may makasalubong silang tauhan sa loob. Hoy guard, baguhan ka ba dito? Sinong may sabi sa iyo na dito ka mag-iikot sa loob? Doon ka sa labas magbabantay. Hindi niya ito pinansin, kundi patuloy lamang siyang sinisipat ang buong paligid ng kanyang mga mata. Aba hoy, manong guard, baka gusto mong mawala ng trabaho. Ang ingay naman ang sipsip na ito. Kinuha agad ni Dagamon ng kanyang kamay, ang mahabang baril, at inihampas sa lalaki. Kaya diretso na itong nawalan ng malay. Dagamon, ano bang ginawa mo? Pinatatahimik lang bawat ang maiingay. Istorbo eh. Naku, paano yan? Baka may makakita sa katawan yan, itago na muna natin. O sige, itago natin sa ilalim ng lababong yan para walang makakita. Kailangan nating mahanap ang tamang lokasyon para matupok talaga itong buong gusali nito. Sa mismong laboratorio tayo siguro, kung saan may mga tangke ng gas. Doon tayo papasok. Lalagyan na lang natin ng bomba ang gitna ng gusaling ito para masigurong tupok ng apoy ang buong gusali. Saan naman tayo maghahanap? Saka hindi ako marunong, baka mapahamak lang tayo. Habang naglalakad pa sa kahabaan ng pasilyo ay biglang napatigil sila nang marinig ang boses ng mga nag-uusap. Sa linggong ito, kapag hindi nyo pa rin napaslang ang peroy na yan, kayong apat ang lalagyan ko ng bolita sa ulo. Tandaan nyo yan. Pamilyar sa kanya ang boses na yon kaya napatingala siya kay Dagamon. Siya na yon, Dagamon. Si Boss Black. Anong gagawin mo? Papaslangin siya. Hindi ba't yun naman talaga ang nararapat? Yun ang gagawin natin para mas magtagumpay pang misyon natin. Nasa iyo ang baril, gawin mo. Mas mainam nga yata kung mawala na yung pinakapinuno. Isama na yan sa pagsunog ng gusaling ito. Yan talaga ang plano ko, Dagamon. Walang alinlangan siyang lumantad sa harap nito. Nanliit ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Nagulat noong unang ngunit mabilis ding nakahuma. Ang lakas ng loob mong pasukin ang teritoryo ko ah. Barilin nyo! Huwag kang matakot sa baril, kontrolado ko ang mga yan. Lakasan mo ang loob mong harapin sila. Humupa ang kabang naramdaman niya. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng gabay niyang kapre. Kanya-kanyang kalabit ang mga ito ng baril ngunit nagkakatinginan ng mga ito
at nagulat nang hindi pumutok ang mga baril nila. Anong nangyayari? Barilin nyo! Boss, ayaw pumutok ng baril ko. Nasira yata eh. Anong ayaw? Paputokin nyo. Kayong lahat ayaw nyong pumutok. Leche naman. Muling kinalabit nito ang baril. Ngunit hindi pa rin ito pumutok. Nakailang kalabit na ito. Bumibili ka kasi ng peking baril. Ayan tuloy. Paano yan? Mauunahan ko pa kayo. Itong hawak kong baril, pumuputok ito malamang. Anong peke? Kung matatamaan yung bungo mo, tiyak akong diretsong kikipot yung nguso mo. Eto, subukan mo. Matapos nitong hugutin ang baril sa gilid nito, ay mabilis nitong kinalabit ang gatilyo, ngunit hindi rin yon pumutok. Napatras ito't namilog ang mga mata sa gulat. Itong baril na ito, sa gwardiya mo rin ito. Subukan kaya natin kung puputok ito. Kinalabit niya ang gatilyo paharap sa noo ng isang tauhan ni Boss Black. Pumutok iyon at bumulagta sa saigang isang tauhan, dahilan ng pagkataranta nito. Hayop ka, magbabayad ka sa ginawa mo. May pinindot itong parang isang baser. Napatingala siya ng biglang umalingaw-ngaw sa loob ang tila siren na siyang nagpalabas sa lahat ng mga tauhan nito sa bawat silid ng gusaling yon. Naku, pala ito, Dagamon. Mukhang mabubulabog na ito. Yung plano natin. Hindi na mabubuksan ang pinto. Walang lalabas. Ano bang binubulong-bulong mo? Baliw ka na ba? Ngayon, ano sa tingin mo ang mangyayari sa'yo? Itanong mo kung anong mangyayari sa'yo kapag kinalabit ko itong gatilyo ng baril sa ulo mo o di kaya sa dibdib mo. Walang alinlangan niya itong binaril. Hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas ng loob. Parang hayop lamang sa pakiwari niya ang pagpaslang niya rito. Hindi na rin niya pinatagal pat sinunod na ang dalawang tauhan nito na tila gabalding pawis na ang nakuha sa katawan. Nagkukulay papel na rin sa takot. Saka lamang siya nagpasyang umalis sa silid na yon nang makitang wala ng buhay ang mga ito. Anong susunod nating gagawin? Pwede na nating sunugin. Hanapin natin ang kanilang tangke ng gas. Doon natin simulan ang apoy. Agad siyang nagpatiuna para hanapin ang laboratorio. Madali nila yung nahanap. Huli na niyan napagtanto na tila wala silang pakialam sa kanyang mga nakakasalubong at tila hindi rin siya nakikita ng mga ito. Pagdating nga nila sa loob ng laboratorio, agad niyang nilapitan ang tangke ng gas. Binuksan yun at hinayaang nakabukas. Patakbo na agad siyang lumabas. Sinarado at ginandado ang pinto. Sinugurong hindi yun maaapula. Agad na binuksan ni Dagamon ang pinto. Kanya-kanyang takbuhan ng lahat palabas. Hinayaan niya ang mga ito at alam niyang inosente at hanap pera lamang ang nais nila, kaya kailangan din bigyan ng pagkakataon na mabuhay. Saktong nakalabas na ang lahat sa labas ng gate nang biglang sumigabong ang buong loob. Ang bilis lumaki ng apoy. Sa isang saglit lamang ay kumalat agad sa buong gusali ang malaking apoy. Hindi na siya naghintay pa ng kung ano. Agad niyang nilisan ang lugar. Matapos ubarin ang uniforme ng isang sikyo. Pagdating niya sa bahay ay sinalubong agad siya ng kanyang ama at lolo boy na parehong nag-aalala. Naku apo, atakihin ako sa puso nito. Ano, hindi ka ba nasugatan? Ano, may masakit ba sa iyo? Wala pulo. Ang dali lang naman pala ng misyon ko. Wala na, tapos agad sa isang gabi lang. Anong ibig mong sabihin, Noel? Natigil ang pagtatanong ng kanyang ama nang biglang mag-breaking news sa telebisyon. Walang iba kundi ang pagkasunog ng pinakamalaking laboratorio ng droga sa bayang yon. Yun na po yun, tay. Lolo boy, ang dali. Ayan na nga, nasa TV na. Naku, paano mo nagawa yung bagay na yon? Simpleng giya lamang ng gabi kong kapre. Kung wala siya, nauna na rin yata akong sumabog. Ang daming bitag sa itinuro mong daan. Wala yun dati ah. Mukhang inihanda nila yun para sa akin. Yun din ang sabi ng aking gabay. Si Boss Black, nasaan ng taong yun? Kasama ng natupok ng apoy, maging ang mga tauhang nakabantay lagi sa kanya. Biglang lumalim ang isip ng kanyang ama. Tila ba nag-aalala pa rin ito kaya tinanong na niya. Bakit para may problema ka pa rin, tay? Tingin ko kasi kahit nasira na ang laboratorio, hindi pa rin matatapos ang operasyon. Tiyak na magpapatuloy pa rin ito. Anong ibig mong sabihin, tay?
May nag-iisang anak si Boss Black. Dalaga yon. Maging ang ina nito ay dinig kong reyna rin ng silangan. Sila ang pinakamalaking sindikato ng probinsya. Kaya kahit nawala ang haring si Boss Black, hindi pa rin matitinag ang organisasyong ito. Napilayan lang pero makakabangon pa rin pagdating ng panahon. Nako, ang misyon ko lang naman sana ay magsabong para yumaman, pero mukhang lumihis ang misyon nitong tangan kong mutya. Papasabak yata ako nito sa malakihang misyon ah. Mutya, anting-anting. May anting-anting ka anak. Hindi, biro lang tay. Bukas sama kayo sa sabungan. Siguro naman wala nang tauhan si Boss Black sa sabungan. Ngayon paglalamayan na talaga yung abo nito. Hindi ka pa ba pagod? Pagod din naman lo pero tulog lang naman ang kulang nito. Pinabukasan pagising ko ayos na ito. Sabong ulit para makaipon ng pera. Nailing na lamang ang kanyang lolo boy pagkatapos niyang sabihin yon. Kinabukasan ni tinanghali na siya ng gising. Pero tuloy pa rin ang misyon. Kahit isang laban para pambili ng motor ay kailangan niyang matutong magmotor para sa mabilisang transportasyon. Pagdating ng sabungan ay panayan lingon ng kanyang ama sa paligid. Tila ba nag-aalangan pa ito. Huwag kang mag-alala tay, walang tauhan si Boss Black na narito. Nagluluksa pa ang mga yun kaya ligtas tayo. Saka lamang tila naging relax sa mukha ng kanyang ama. Buong akala niya isang labanan lamang pero nakadalawa pa rin. Kinabukasan ng dala niyang 100,000 piso ay naging 400,000 piso. Hindi mawawala ang pagpapasalamat niya lagi sa dating amo. Ito bang nagturo sa kanya ng pangmalakihang sabong at nagbigay ng mutya para sa kasiguraduhan na walang talo sa kanyang magiging laban. Makakabili na ako ng motor nito. Magpapractice ako magmotor para sa madali ang transportasyon. Ang tagal kasing dumating kapag nagko-commute eh. Hindi ka pa pala marunong magmotor. Sige, tuturuan kita. Madali lang naman bumalanse sa motor, anak. Marunong ka po pala tay. Hindi mas madali ako matututo nito. Tauhan nga ako ni Boss Black, hindi ba kaya pagdala ng motor at pagiging asintado sa pamamaril ang dapat na taglay ko? Kung ganun, ibibili na lang din kita ng motor tay para dalawa tayong mayroon. Hindi na anak, itago mo na lamang yung pera mo. Kailangan mo rin yun tay. Huwag ka nang tumanggi, ako naman po ang bahala eh. Nakakahiya sa'yo anak. Ayos lang naman kahit wala akong motor eh. Kahit anong tanggi nito'y wala na itong magawa dahil kagustuhan niya. Binilahan pa rin niya ito kaya nagpasalamat ito na sobra. Matagal na rin itong hindi nakapagmotor. Mabilis din siyang natuto dahil magaling magturo ang kanyang ama. Tuwang-tuwa din ang kanyang lolo na nakiangkas sa kanya. Sa isang linggo'y 2 beses siyang nagsasabong. Minsan sa sur, minsan naman sa norte. Hindi niya namalayan na malapit nang mapuno ang kahon na pinagimbakan niya ng pera. Tila bigla rin siyang nanawa. Anong gagawin niya sa pera? Parang hindi naman yun ang sagot sa kaligayahan sa buhay. Nagpasya siyang hindi na muna magsasabong. Gusto niyang hanapin ang tunay na kaligayahan sa buhay niya. Dito na lamang kami ni tatay anak. Mag-enjoy ka muna sa buhay binata mo. Sulitin na lamang din natin ang buhay magtatay. Matanda na ang lolo boy mo. Kahit paano'y gusto ko rin siyang makasama. Pumayag siyang magbakasyong mag-isa. Isang lugar na sakop pa rin ng bansa. Ang madalas dinarayo ng mga turista. Mahal ngunit sulit. Madalas din pinagbabakasyonan ng mga mayayaman. Hindi siya mayaman ngunit gusto niyang maranasan ng pakiramdam na parang isang mayaman. Nilustay niya ang ilang mga perang naipon niya. Pumasok siya sa isang bar. Susubukan niyang uminom ng alak. O-order pa lamang siya ng mamataas siyang isang babae. Pamilyar sa kanyang muka, hindi siya magkakamali. Ito ang may-ari ng kwintas na nasa kanya. Walang alinlangan siyang lumapit dito ngunit hindi pa siya tuluyang nakakalapit nang biglang harangan siya ng 2 tauhan nito. Bukod pa sa 2 nakaharang, may 2 tauhan pa na tinakpan ng dalaga kaya hindi na niya ito nakita. Mabuti na lamang at napansin nito ang kanyang paglapit kaya sinilip siya nito at pinaalis ang 4 na tauhan. Tumabi kayong 4 para anin niyo siya. Kanya-kanyang distansya ang mga ito kaya malaya nilang napagmasda ng isa't isa. Ngumiti pa siya dito sa pag-aakalang nakilala siya nito. Kumusta ka? Sino ka naman? Huwag mong sinasayang ang oras ko.
Hindi mo ako nakikilala. Katangahang tanong. Kung hindi mahalaga ang kailangan mo, umalis ka na. Tsupe! Kayo, paalisin nyo nga ito sa harapan ko. Sandali ito, naalala mo ba ito? Itinaas niya ang kwintas nito matapos kunin sa kanyang bulsa. Ikaw yon? Opo ma'am, ako po yun. Okay, anong pangalan mo? Nobel po ang pangalan ko, madam. Ako si Queenie, pero hindi mo ako pwedeng tawagin sa aking pangalan. Kapag marinig ka ni Mama, babalatan ka niya ng buhay. Ano po ang pwede kong itawag sa iyo? Alas, yun ang codename ko. Sindikato kayo? Bakit may mga codename pa? Bigla siyang kinuwelyuhan ng isang tauhan nito kaya napaubo siya ng masakal ng sariling damit. Bitawan mo na. At ikaw, Noel, pasalamat ka at may utang pa ako sa iyo. Ayusin mo yung tabil ng dila mo. Oo nga pala, nakita ko ang potensyal mo. Minsan mo na rin akong iniligtas kaya aalokin kita ng isang bagay. Ano po yun, Alas? Gusto kitang kunin bilang personal na bodyguard ko. Ang totoo, matagal kitang hinanap para ialok ang bagay nito. Katumbas mo kasi ang 4 na ito. Kaya kung ako sa iyo, pumayag ka na. Naku, wala naman akong alam sa depensa. Nagkataon lang yata yun. Isa lang ang tanong ko. Papayag ka ba o hindi? Sige po, ayos po yun. Mabuti kung ganon. Tatawagan ko ang Mama. Ipapaalam ko sa kanya na nahanap na kita. Matapos nitong tawagan ng inay, tumayo ito at niyaya siyang sumama. Nakusunod sa kanila ang 4 na tauhan. Pagkarating sa mamahaling van na pag-aari nito ay kanya-kanyang pwesto ang mga tauhan. Ang isa'y nagpatiuna upang pagbuksan ng pinto si Queenie o si alias Alas, habang ang isa'y umakyat na sa driver's seat. Binuhay ang makina ng van at nang maisara ang van ay humarurot na ito palayo. Isang kondominium ang kanilang pinasok. Pagdating sa loob ay naroon ang isang babae, kahit halatang may edad na maporma pa rin ito. Parang dalaga kung pumorma, pero tansya niya'y nasa 50 anyos na ito. May itim na ribbon ang ulo nito, itim ang damit at itim ang lahat. Parang si Boss Black na tuwing makikita ay kulay itim palagi ang lahat ng kasuotan. Itim din ang kulay ng labi nito kaya nagmumukha itong mangkukulam. Queen Black, kasama ko po ngayon ang aking tagapagligtas. Siya si Noel, ang misang nagsalba sa akin mula sa kalaban. Magandang gabi, Queen Black. Magandang gabi. Mabutit pumayag ka maging personal na bodyguard ni Alas. Ibig sabihin ipagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ng aking anak. Kapag may masamang nangyari sa anak ko, humanda ka sa akin. Wala akong awa. Gamit ang sarili kong mga kamay kaya kitang balatan ng buhay. Mama, ayusin niyo naman po kung makikipag-usap ka naman. Naiintindihan ko at handa kong itaya ang buhay ko. Bilang iyon ang trabaho ko, Queen Black, pakakaasa kayong matibay na proteksyon. Mabuti na yung malinaw ang usapan natin. Iyang 3 mong tauhan sa bahay na yan, 2 na lang ang dalhin mo. Iyang si Noel at ang driver mo. Tuwang-tuwa ito dahil sa hindi na sumobra ang kaigpitan ng ina, kaya hindi na masyadong marami pang umaaligid para magbantay. Isang bagay ang napansin niya sa dibdib ni Queen Black. Isang hugis pusong palawit kaya tiyak siyang larawan yon. Ano ba? Bakit sobra ka namang makatitig sa kwintas ko? Wala naman, Queen Black. Ganyan-ganyan lang yung kwintas ng lolo eh. Kwintas ito ng ina. Kapares ng kwintas ng walang silbi naming ama. Pwede ba? Huwag mo nang ipaalala sa akin, baka mabaril pa kita. Pasensya na po, Queen Black. Hindi na po mauulit. Hindi ito sumagot bago sa inilisan nito ang kondominium. Nagpaalam ng nag-iisang anak na si Alas. Kinabukasan, umuwi na sila sa kanilang baryo. Diretso sila sa bahay ni Alas at ng ina nito. Ganun na lamang ang gulat niya nang masilayan ng isang portrait. Kaya pala sobrang duda siya sa kwintas na suot ni Queen Black. Hindi ako magkakamali. Ang portrait na ito. Bali, hanggang dito po muna yung part 2 ni Noel. Medyo bitin, no? Kaso'y kung mapapansin nyo parang napapaos na rin ako. Hindi rin ako sanay na may nakatutong na camera na ganito. Kaya medyo siguro para akong na ano. Pero gagawin po natin agad ng part 3 ito. Meron naman po nakasulat. Yun nga lang nahihirapan pa tayong mag-record. Kaya
Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel nito, sana po mag-subscribe po kayo para tuloy-tuloy po yung pag-upload natin. Yun lamang po. Maraming salamat.